Sisimula ang pambungad na eksena sa isang batang babae na nagngangalang Wook Xiaowen na natutulog sa tabi ng kanyang lola. Sa sandaling iyon, ginising siya ng isang tawag sa telepono at sinubukan niyang gisingin ang kanyang lola. Gayunpaman, sa kabila ng ilang pagtatangka, hindi nagising ang matandang babae na nagpapahiwatig na siya ay patay na. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa atin ang isang lalaking walang pakialam na nagngangalang Mo Sanmi, na nagpapadala ng ilang voice messages sa kanyang galit na kasintahan, si Sixi. Sa panahon ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Wang, na nagpapaalam sa kanya ng isang kaso ng kamatayan at ipinatawag siya upang ihanda ang bangkay para sa libing. Dito, ipinahayag na pinangangasiwaan ni Sanmi ang negosyo ng kanyang pamilya na tinatawag na Qingtian Funeral Parlor, kung saan inihahanda ang mga bangkay para sa panghuling seremonya. Ilang sandali pa, dumating si Sanmi sa bahay ni Xiaowen kung saan sinimulan niyang linisin ang katawan ng kanyang lola. Si Xiaowen ay nakikitang nagtatago sa loob ng isang aparador at sumilip sa isang butas. Nang makita niyang hinawakan ni Sanmi ang kanyang lola, lumabas siya na may dalang patpat at sinimulan siyang bugbugin ng galit. Bilang resulta, dinala siya ng kanyang tiyuhin at ikinulong siya sa isa pang silid kasama ang isang lalaki. Ipinagpatuloy ni Sanmi ang kanyang trabaho, at sa lalong madaling panahon ay naghanda na ikarga ang bangkay sa kanilang van. Noon lang, napansin ng manugang ng lola na nawawala ang kanyang gintong singsing. Dahil alam na si Sanmi ay dati nang nakakulong, wala siyang oras sa pag-akusa sa kanya ng pagnanakaw ng singsing. Gayunpaman, sinabi ni Sanmi na hindi niya ginawa at para patunayan ang kanyang pagiging inosente, hinubad niya ang kanyang damit, hinihiling sa kanya na tingnan kung gusto niya. Sa kabila ng hindi kumbinsido, lumayo ang manugang, tinuturing siyang pervert. Pagkatapos, pinapanood ni Xiaowen ang kanyang lola na inilagay sa isang kabaong at isinakay sa isang van. Ang batang lalaki sa tabi niya ay nagsabi na ang kanyang lola ay masusunog sa abo at sa makatuwid ay hindi na niya ito makikitang muli. Nang marinig ito, tumalon ang bata sa bintana at nagsimulang tumakbo pagkatapos ng van. Pagkatapos dalhin ang bangkay sa lugar ng cremation, uwi si Sanmi. Pinag-uusapan niya ang kanilang pagmamay-ari ng ari-arian sa kanyang ama nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang kasintahan. Lumalabas na tinapos na ni Sixi ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng chat. Galit na galit, nagmaneho si Sanmi patungo sa kanyang tindahan ng damit at kumatok sa pinto. Pagkabukas na pagbukas ni Sixi ng pinto, inakbayan niya ito at dinala sa kwarto. Puwersa siyang humingi ng paliwanag, ngunit kasabay nito, isa pang lalaki ang lumabas sa kanyang banyo. Napagtanto na niloloko niya siya, nakipag-away si Sanmi sa lalaki. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sixi at ibinalita na buntis siya sa sanggol ng lalaki. Ipinaliwanag pa niya na kulang si Sanmi sa maturity para maging mabuting ama, na siyang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay. Ito ay labis na ikinalungkot ni Sanmi, nag-udyok sa kanya na lumayo ng may mabigat na puso. Kasunod nito, umuwi si Sanmi sa bahay, para lang hanapin si Xiaowen, na nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang lola. Wala sa mood si Sanmi na makipag-usap sa kanya, kaya tinalikuran na lang niya ito at pumasok sa loob. Di nagtagal, dumating ang tiyuhin ni Xiaowen sa pinangyarihan at dinala siya. Si Sanmi, na ngayon ay nabibigatan sa sarili niyang mga problema, nakaupo sa harap ng kanyang tahanan, nagsisindi ng sigarilyo. Sa sandaling ito, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kapitbahay, at inimbitahan siyang sumali sa kanyang negosyo sa kasal, na sinasabing mas mabuting ipadala ang mga tao sa mga kama kasal, kaysa sa langit. Gayunpaman, tinatanggihan siya ng stressed Sanmi ng may bastos na tugon. Kinagabihan, bumalik si Xiaowen sa pintuan ni Sanmi, patuloy na nagtatanong tungkol sa kanyang lola. Dumating din ang kanyang tiyuhin upang kunin siya, ngunit tumanggi ang batang babae na umalis. Sa kaliwa na walang mga opsyon, hiniling niya kay Sanmi na alagaan si Xiaowen sa loob ng 3 araw. Tumanggi si Sanmi, iginiit na ang kanyang lugar ay hindi isang orphanage. Gayunpaman, sumasang-ayon si Wang kapag nag-alok ng pera ang tiyuhin ni Xiaowen. Sa susunod na eksena, ang babaeng kaibigan ni Sanmi, Baixue, ay nagbibigay ng pagkain sa babae. Mamaya, silang apat ay naglalaro ng card game, kung saan ipinakita ni Xiaowen ang singsing ng kanyang lola. Inamin niya na ninakaw niya ito para hindi kumpiskahin ito ng kanyang tiyahin. Sa hating gabi, nagising si Sanmi nang may tumutulo mula sa itaas.
Sa labis na pagkasuklam, binasa ng batang babae ang kanyang kama na ikinagalit niya. Pinagalitan niya ito dahil sa kanyang ginawa bago ilagay ang basang kumot sa washing machine. Kasunod nito, napilitan si Sunmi na magpalipas ng buong gabi sa isang sopa. Sa umaga, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na babae na nagpatawag sa kanya na bumisita sa isang opisina ng gobyerno na may mga dokumento sa pagmamay-ari ng ari-arian. Nang marinig ito, bigla niyang napagtanto na hindi niya sinasadyang nahugasan ang mga dokumento kasama ang mga bedsheet kagabi. Bilang resulta, kailangang maghintay si Sunmi ng isang buwan pa para mamana ang ari-arian ng kanyang ama. Habang nasa opisina ng gobyerno, nakatanggap si Sunmi ng tawag mula kay Wang na tinawag siya sa ospital para kunin ang isa pang bangkay para sa isang libing. Si Sunmi, na nalulula na sa kanyang mga problema, ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na isara ang negosyo ng libing. Narinig ito ng kanyang ama at pinalo siya ng kanyang stick, na pinilit na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagkatapos nito, pumunta si Sunmi sa ospital, kung saan nakita niya si Xiaowen, na dumating kasama si Wang. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa kanyang lola, lalong ikinairita ni Sunmi. Para itikom ang kanyang bibig, ipinangako niya na dadalhin siya sa kanyang lola kung susundin siya nito. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang silid kung saan nakalagak ang bangkay. Lumalabas na isang maliit na batang babae ang namatay sa kanyang karamdaman na iniwan ang mga magulang na nawasak. Sa isang madiskarteng hakbang upang matiyak ang kontrata ng libing laban sa mga kakumpetensya, nilapitan ni Sunmi ang umiiyak na mga magulang. Ipinakilala niya si Xiaowen bilang kanyang anak, at sinabing siya ay nagtatrabaho para sa magandang karma kaysa sa pera. Ang kasinungalingang ito sa huli ay nakakatulong sa kanya upang manalo sa kontrata. Dumating silang lahat sa funeral parlor at inutusan ni Sunmi si Xiaowen na manatili sa sasakyan. Sinubukan ng maliit na batang babae na tumanggi, ngunit sa sandaling iyon, nadala siya sa isang kabaong nakahawig ng sa kanyang lola at nagsimulang humabol dito. Nakipagsapalaran siya sa loob ng punerarya at nagdudulot ng kaguluhan sa libing ng iba. Bilang resulta ng kanyang mga aksyon, nakatanggap si Sunmi ng babala mula sa mga opisyal at kailangan pang magbayad ng multa. Pagkatapos, ibinalik niya si Xiaowen sa coach at pinagalitan siya. Frustrated, itinuro ni Sunmi ang chimney, ipinaliwanag na ang kanyang lola ay na-cremate at naging abo at naging usok. Nang marinig ito, humikbi ang batang babae, napagtanto na hindi na niya makikita ang kanyang lola. Pagbalik sa kanilang tahanan, sina Sunmi, Baixue, at Wang ay umaliw sa nagdadalamhating si Xiaowen. Sinasabi nila na ang kanyang lola ay naging isang bituin sa langit. Sa paglaon, isang pink na kahon na naglalaman ng abo ng namatay na batang babae ay inihatid sa Sunmi na ihahatid sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan, nagising si Sunmi upang makitang pinipintura ni Xiaowen ang pink na kahon, nagulat siya. Nagmamadali niyang sinusubukan itong burahin, ngunit hindi nagtagumpay. Ngayon, nang walang ibang mga alternatibo, nagtakda sina Sunmi at Wang na ihatid ang kahon na pininturahan na ngayon. Medyo natatakot sila dahil inaasahan nila ang isang negatibong tugon. Gayunpaman, nagulat si Sunmi nang maging emosyonal ang nagdadalamhating mag-asawa nang makita ang pininturahan na kahon. Binanggit nila na ang kanilang anak na babae ay nasiyahan din sa pagguhit at ipahayag ang kanilang pasasalamat ng nakayuko. Sa pag-uwi, ang grupo ay nagbabahagi ng ilang merienda ng magkasama. Sa panahong ito, napansin ni Sunmi si Xiaowen na kumakain ng merienda mula sa sahig at pinagsabihan siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang candy mula sa isang garapon at ibinahagi ang mga ito sa kanya. Sa pagtikim ng isa, napagtanto niya na hindi ito candy kundi hindi nakakain na mga pebbles. Gayunpaman, huli na dahil nilamon na ito ni Xiaowen. Sa isang estado ng pagkataranta, isinugod nila siya sa ospital kung saan tiniyak ng doktor na malamang nalalabas ang maliit na bato sa pamamagitan ng dumi. Sa bahay, nakatayo silang tatlo sa labas ng banyo, sabik na naghihintay na matapos si Xiaowen. Sa sandaling siya ay lumabas, sinuri nila ang dumi at nakita ang naturok na peble na nagbibigay sa kanila ng malaking ginhawa. Lumipas ang 3 araw at nakatanggap si Sunmi ng tawag mula sa tiyuhin ni Xiaowen, nag-aabiso sa kanila ng kanilang pagbabalik. Bilang resulta, binisita ng grupo ni Sunmi ang tiyuhin ni Xiaowen kung saan narinig nila ang pag-uusap ng mag-asawa. Ipinahayag ng tiyahin ni Xiaowen ang kanyang pag-aatubili na alagaan ang batang babae
at nakipagtalo sa kanyang asawa tungkol dito. Ito ay nagudyok sa Sanmi na ibalik si Xiaowen sa kanya. Pagdating nila sa bahay, hinarap siya ng kanyang ama para sa pagdadala ng bata sa punerarya. Nagbanta pa siyang paalisin siya sa bahay. Pagkatapos ng insidenteng ito, nahirapang matulog si Sanmi at nagsimulang mag-scroll sa kanyang telepono. Sa panahong ito, napadpad siya sa imbitasyon sa kasal ni Sixi, dahilan para mahulog siya mula sa kanyang sopa sa gulat. Nakatutuwa si Xiaowen, nagising din, at nakukuha niya ang sandali sa kanyang smartwatch. Kinabukasan, tinanong niya ang numero ng telepono ni Sanmi, at agad na ipinadala ang larawan sa kanya. Pagkatapos, nag-almusal sina Sanmi, Wang, at Xiaowen sa isang lokal na restaurant. Habang kumakain, muling dinampot ng batang babae ang nahulog na pansit sa sahig at kinain ang mga ito. Pinagalitan siya ni Sanmi dahil sa pag-uugaling ito, ngunit tumakas siya nang hindi nakikinig sa kanya. Di nagtagal, nakatanggap si Sanmi ng tawag mula kay Xiaowen na ipinatawag siya sa parke. Doon, ipinakilala niya siya sa isang matandang lalaki, si Emor Liu, na gustong magsagawa ng libing para sa kanyang sarili. Tumanggi si Sanmi, at sinabing hindi niya magagawa yon sa isang tao na buhay pa. Gayunpaman, sa kalaunan, ay sumang-ayon siya kapag inalok siya ng matandang lalaki ng mataas na presyo para dito. Sa susunod na eksena, sinimulan nila ang paghahanda para sa itinanghal na libing ni Ji Liu sa pamamagitan ng pag-upa ng mga kostum at pagkuha ng mga bayad na dadalo. Sa araw ng libing, naging maayos ang lahat hanggang sa biglang dumating ang pamilya ni Ji Liu at inaresto si Sanmi at ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, pinalaya sila dahil ito ay sadyang desisyon ni Ji Liu. Paglabas nila sa istasyon ng pulis, nakita nila si Emor Liu sa hagdan. Nagtapat siya sa mga ito, na isiniwalat na ang kanyang pamilya ay patuloy na nag-aaway sa kanyang ari-arian, kaya naman, gusto niyang gastusin ang lahat ng kanyang pera para matigil ang salungatan. Nang maglaon, sa pag-uwi ng grupo, nakita nila ang ama ni Sanmi sa matinding galit, nagdudulot ng kaguluhan sa paligid ng bahay. Kinastigo niya si Sanmi dahil sa pagsasagawa ng libing para sa isang buhay tao. Bilang tugon, nawala ito sa aming lalaki, at ibinuhos ang kanyang puso. Iginiit niya na kahit anong gawin niya, lagi siyang mali sa mata ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, ikinagalit lamang nito ang kanyang pamilya, at sinampal siya ng kanyang kapatid na babae bago umalis kasama ang kanilang ama. Kinagabihan, nilapitan ni Sanmi ang umiiyak na si Xiaowen sa kanyang kama. Kapag tinanong, nagpahayag siya ng pagsisisi dahil palagi siyang nalalagay sa alanganin. Pagkatapos ay inaliw siya ni Sanmi at sinabihan siyang matulog. Kinaumagahan, narinig niya ang isang kalapit na batang lalaki na bumibigkas ng tula, kaya napagtanto niya na dapat ding pumasok sa paaralan si Xiaowen. Kasunod nito, nilapitan ni Sanmi ang tiyuhin ni Xiaowen upang talakayin ang bagay na ito. Habang nag-uusap sila, nagtanong siya tungkol sa mga magulang ni Xiaowen at nalaman niyang namatay ang kanyang ina. Ang tiyuhin ni Xiaowen ay nagpahayag ng kahihiyan sa hindi pag-aalaga sa kanya at hiniling kay Sanmi na ampunin siya. Gayunpaman, si Sanmi, dahil sa kanyang status na walang asawa, ay hindi kwalipikado para sa pag-aampon. Sa paghahanap ng solusyon, binisita niya ang lugar ni Baixue at nahanap din si Wang doon. Sa wakas ay ibinunyag nila ang isang nakatagong katotohanan, lihim silang kasal sa lahat ng oras na ito. Ang paghahayag na ito ay ikinamangha ni Sanmi. Ngunit masaya rin siya na ang kanyang dalawang kaibigan ay maaari ng legal na ampunin si Xiaowen. Sa wakas, kinukumpleto nila ang lahat ng kinakailangang papeles para i-enroll si Xiaowen sa paaralan. Isang araw, ang dating kasintahan ni Sanmi ay nagpakita sa kanyang doorstep dala ang kalunos-lunos na balita ng pagpanaw ng kanyang asawa. Humihingi siya ng tulong sa kanya para sa libing, ngunit nag-aalangan siya dahil sa hindi magandang relasyon niya sa kanyang ama. Nang marinig ito, humakbang pasulong si Xiaowen, nagboluntaryong mamagitan sa sitwasyon. Dinala ng batang babae si Sanmi sa kanyang ama sa parke, at hinikayat silang mag-usap. Sa kabutihang palad, gumagana ang plano, at ang mag-ama ay nauwi sa pagkakasundo sa kanilang mga pagkakaiba. Kasunod nito, si Sanmi, kasama ang kanyang ama at si Wang, ay nagtungo sa morgue para ihanda ang bangkay ng namatay na asawa ng kanyang dating kasintahan para sa libing. Halos masusuka si Sanmi nang masaksihan ang malagim na kalagayan ng katawan, ngunit hinimok siya ng kanyang ama na gawin yon.
Kasunod ng mga tagubilin ng kanyang ama, sa kalaunan ay natapos niya ang gawain, na nakuha niya ang paggalang mula kay Sixi. Ngunit sa parehong oras, biglang bumagsak ang kanyang ama sa lupa, at mabilis siyang isinugod sa ospital. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay ang matanda, nag-udyok kay Sanmi, at sa kanyang kapatid na babae na sumugod sa kanyang tabi. Ipinahayag ng ama ang pagmamalaki sa lumalagong pakiramdam ng responsibilidad ni Sanmi. Inihayag din niya na mahal niya ang kanyang anak, at ipinagmamalaki niya ito. Kalaunan ng gabing iyon, nang umuwi si Sanmi sa bahay, nadatnan niyang nag-aaral si Xiaowen sa ilalim ng ningning ng table lamp. Binuksan niya ang ilaw ng kwarto, at masayang tinanggap siya ni Xiaowen. Sa paglipas ng mga araw, lalong nagiging dedikado si Sanmi sa kanyang negosyo sa paglilibing, inilalaan ang lahat ng kanyang pagsisikap sa tagumpay nito. Minsan, dinadala niya rin ang batang babae para magbakasyon sa beach. Sa gitna nito, sinubukan ni Sanmi na kunin ang isang recording ng boses ng lola ni Xiaowen mula sa kanyang nasirang smartwatch. Sa pakikipagtulungan sa mga eksperto sa IT, sa wakas ay nabawi niya ang tape. Sa kaarawan ni Xiaowen, binigyan siya ni Sanmi ng isang laruan na ngayon ay boses ng kanyang lola. Nang marinig ito, napaluha sa tuwa ang batang babae, at niyakap si Sanmi, na may luha rin sa kanyang mga mata. Isang araw, pagkatapos ihatid si Xiaowen sa paaralan, nilapitan si Sanmi ng tiyuhin ni Xiaowen, at isang babae, na nagsasabing siya ang biolohikal na ina ni Xiaowen. Si Sanmi ay may pag-aalinlangan, ngunit ang babae ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kapanganakan ni Xiaowen, at sa kanyang mga nakaraang kalagayan. Ipinaliwanag din niya na siya ay nakakulong sa ibang bansa, kaya itinuring siyang patay. Sa kabila nito, nananatiling hindi sigurado si Sanmi at lumayo. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang babae sa kanyang tirahan, at hiniling na ibalik ang kanyang anak. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Sanmi na hindi siya makakapagdesisyon ng mag-isa, dahil inampon ng kanyang dalawang kaibigan si Xiaowen. Pagkatapos ay humingi siya ng 3 araw na panahon para pag-isipan ang bagay na iyon. Sa loob ng 3 araw na ito, ginagamit ni Sanmi ang kanyang oras kasama si Xiaowen. Naghahanda siya ng mga pagkain para sa kanya, at dumadalo pa nga sa mga event niya sa paaralan na nagpapanggap na magulang niya. Habang tinatangkilik ang isang programa sa paaralan, ipinahayag ni Xiaowen na hindi na siya natatakot na hindi na muling makita ang kanyang lola dahil mayroon na siyang ama. Pinuno nito ng luha ang mga mata ni Sanmi. Sa ikatlong gabi, dumating ang biolohikal na ina ni Xiaowen upang kunin siya pabalik. Iniimpak ni Sanmi ang kanyang mga gamit at ipinaliwanag sa babae ang lahat tungkol sa bata, kabilang ang kanyang mga posisyon sa pagtulog. Naging napaka-possessive niya, kaya binalaan pa niya ito na alagaang mabuti ang batang babae. Ang kanilang pag-uusap ay nagpagising kay Xiaowen, na tumatawag kay Sanmi bilang kanyang ama. Gayunpaman, bigla siyang inalis ng babae at umalis ang taxi. Dahil sa labis na emosyon, hinabol ni Sanmi ang taxi sa ulan, ngunit nabigo siyang makahabol. Kinabukasan, ipinahayag ni Wang at Baixu ang kanilang pagkadismaya sa desisyon ni Sanmi na pabayaan si Xiaowen nang hindi kumukonsulta sa kanila. Di nagtagal pagkatapos, nakatanggap si Sanmi ng tawag mula sa kanyang kapatid, ipinaalam sa kanya ang pagpanaw ng kanilang ama. Nasasaktan ngayon si Sanmi sa pagkawala ng kanyang ama at Xiaowen. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay naghahanda ng kanilang ama para sa kanyang huling mga seremonya. Nag-iwan sa kanila ang matanda ng isang sulat na nagpapahayag ng kanyang huling kahilingan para sa isang mura ngunit marangal na libing. Iminungkahi ng kapatid na babae ni Sanmi na ilibing ang kanilang ama sa tabi ng kanilang ina, ngunit tinanggihan niya ang ideya. Makalipas ang ilang sandali, kinuha niya ang lalagyan na naglalaman ng abo ng kanyang ama at pinaalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Huminto sila sa isang beach, at sinunog ni Sanmi ang abo ng kanyang ama sa isang tubo. Ito ay naging sanhi ng pagsabog nito sa isang paputok sa kalangitan, kaya natupad ang huling kahilingan ng kanyang ama para sa isang marangal na libing. Habang nanonood ang lahat ng paputok, nakatanggap si Sanmi ng tawag na nagpapaalam sa kanya na nawawala si Xiaowen. Puno ng pag-aalala, gumagala si Sanmi, ang kanyang mga kaibigan, at ang biolohikal na ina ni Xiaowen sa bawat kalye sa paghahanap sa batang babae. Gayunpaman, nabigo silang makahanap ng anumang baka sa kanya. Sa gabi, bumalik sila sa tahanan ni Sanmi nang may mabigat na puso.
Sa sandaling iyon, narinig nila ang maliit na batang babae na tinatawag ang kanyang pangalan. Nagmamadaling lumabas ng kotse, pinagalitan siya ni Sanmi dahil sa kanyang mga ginawa. Gayunpaman, hindi niya kayang manatiling galit ng mas matagal, kaya pinunasan niya ang kanyang mga luha at niyakap siya ng mahigpit. Sa huling eksena, nagdaos ng kasalan sina Wang at Baeksu. Kasabay nito, dumating ang nanay ni Xiaowen upang ihatid ang mga gamit ng kanyang anak. Nagpasya siyang pabayaan si Xiaowen, kasama si Sanmi, at ang kanyang mga kaibigan. Bago umalis, iniimbitahan siya ni Sanmi na sumali sa kanilang funeral business para maging malapit siya sa kanyang anak. Nagtatapos ang pelikula habang nakaupo silang lahat sa labas, nakatingin sa mga bituin sa kalangitan sa gabi.